Proyekto Helmo. Hindi ko makakalimutan ang kwentong ito ng aking ama. Karanasan nila ito mismo ng aking ina. Noong mga panahon na ito, mag-asawa na sila Sir Sat, pero yung tipong wala pang planong magkaanak. Matanda na po ako, kaya kung pagbabasya ng edad kong may apo na, ay talagang matagal-tagal na rin itong nangyari. Nabutan pa nila ang mga panahong kanya-kanyang lipat at settle ang mga tao sa lugar na gusto nila. Kahit may barangay ay hindi mo malalaman o hindi mo mapipredict kung meron bang dadating na tao o meron bang aalis. Basta ganon. Kumbaga normal na sa kanila ang magkaroon ng bagong kakilala at magkaroon ng mga kakilalang aalis nun. Isang araw ay merong dumating na isang matandang ayon sa kanya. Bagong lipat umano siya. Kapag umaga ay madalas naglalakad-lakad ito para bumati ng mga tao sa may daan. Ng mga bata na may mga dala-dala ito mga pagkain madalas. Yung mga matatamis. Mabait umano ito. Nasa loob lamang ng maiksing panahon ay naging kilala na siya, halos na mga kabarangay niya. Binabati din nila ito. At yung bahay nito ay yung tipong dulo na ng barangay pero hindi naman liblib gawa ng kita mo naman sa may labas ng kalsada. Yun nga lang ay medyo mapuno rin. Ayon sa isa sa mga kabarangay ng mga magulang ko, isa umano siya sa nagpatayo ng bahay na yon. Ang matandang ito na pangalanan na lamang nating Aling o Manang Ria ay taga-kabilang baryo umano at nalipat lamang dun saglit. Kaya yung tipo ng bahay na ginawa para sa kanya ay yung tipo ng bahay na madaling ilipat o ibayanihan lang. Mga ganon. Isang hapon, nasa may sakahan si Tatay Ronnie at ang kanyang kasama palagi sa trabaho at kumpare na rin na si Tonyo. Nang meron silang nakitang batang tumatakbo sa gitna ng bukid. Sinigawan nila ito sa kadahilan ng bagong sabay pa lamang kasang binhinon. Maapakan niya mga ito. "Hoy bata! Anak ng nanay mo naman oh!" Pero hindi nakinig ang bata kaya ang ginawa nilang magkumpare ay tumakbo sila para salubungin ang batang yon. Tila ba hindi sila nakikita ng batang ito na nakapikit habang tumatakbo. Sigaw pa ito ng sigaw kaya noong nakasalubong na nila ito, ay dali-dali itong inakap at binuhat ng aking ama. Itinabi nila ito sa gilid ng sakahan. Sigaw pa rin ng sigaw si tatay ng, "Toy! Toy! Ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi pa rin ito makapagsalita. Pero alam at ramdam nila tatay na may nangyaring hindi maganda dito. Kaya ang ginawa nila tatay ay inuwi niya muna ito. Dahil sa siya ang may pinakamalapit na bahay sa may sakahan, ay siya na ang nagdala imbis ng kanyang kaibigan na si Tonyo. Nagulat nga si Nanay Rona nang dumating ang bata na kasama ni tatay. Pinapasok muna nila ito. Nung naghanda na makakain si Nanay Rona ay napakarami nitong kinain na parang gutom na gutom. Yung takot sa mukha niya at pagdadalawang isip na pagkatiwalaan sila nanay at tatay ay unti-unting nagbago. Ang pangalan ng bata, Fred, 8 taong gulang. Saan siya nakatira? Sa maniwala man kayo o sa hindi, halos 10 barangay ang layo nito mula sa kung saan nakatira ang mga magulang ko. Napakalayo. Saan ito sumakay? Paano siya nakarating doon? Tinanong siya nila tatay kung gusto niya na bang umuwi at hahanap siya ng masasakyan para ihatid dito pero humindi ito, Sir Seth. Ang sabi niya, hindi daw siya pwedeng umuwi dahil ang kanyang kapatid at isa pang kaibigan nawawala.
Ayon sa kwento ni Fred, nag-aanap lamang sila ng gagamba sa gubat nang bigla umano silang naligaw. Hindi na nila alam kung ilang oras silang paroon at parito sa gubat na yon. Considering na maaga pa ito at maliwanag, pero tila ba paikot-ikot lamang sila. Maya-maya pa umano ay merong lumabas sa may harapan nila na malaking gansa. O hindi nila alam kung gansa, pero kakaiba ito. Kasi bukod sa laki ay maitim na maitim ito nun. Hinabol sila nito. Takbo lamang sila ng takbo. Hanggang sa sabay-sabay silang pumadalahong pailalim sa isang mababaw lang naman na bangin o pangpang. Dun daw sila nagsigulong lahat. At mabilis na lamang umano ang pangyayari. May bigla na lamang silang naramdaman na gumapos sa kanila noon. Isa-isa. At pagkatapos ay inilagay siya sa may sako. Nakaramdam siya ng may bumuhat sa kanila. Hindi niya alam kung sino ito noong una, pero ang alam niya ay malakas ito dahil naririnig niya ang sigawan ng iba niyang kasama at pagbanggaan ng mga sako at katawan nila noon. Na ibig sabihin, binuhat sila nito ng sabay. Ang haba umano ng paglalakad at pagbubuhat ng kung sino man ito. May pagkakataon na bumabagsak siya sa lupa at kinakaladkad na lamang nun. At nung huli, medyo nagtataka siya dahil kumakanta umano ang nagdadala sa kanila nun. Boses matandang babae ito. Ang tagal umano siyang kinaladkad, binuhat, kinaladkad ulit. At nararamdaman niya yung mga damo, mga bato-bato sa kalsada, at kung ano-ano pa. Sigaw sila ng sigaw, pero para bang bukod sa kanilang naririnig ang isa't isa nun, ay parang wala nang ibang nakakarinig sa kanila. Kahit na may naririnig silang mga kalabaw, mga tunog ng magsasaka na nagkakatuwaan sa hindi kalayuan. Hanggang sa maramdaman na lamang nila na hininto sila. Tapos ay nagbukas ang pintuan. Pinasok sila sa pagkakaalam niya ay kusina. Dahil nung tinabi daw sila doon sa isang sulok ay naaamoy pa niya yung panggatong. Tapos ay may mga tunog ng kaldero. Nakumpirma niyang nasa kusina sila nang may naaninag at naramdaman siyang init na nagmumula sa apoy nun. Nung mga oras na yon, nakabigkis na ang bukasan ng sako nila. Sinipa-sipa pa umano sila nang nagdala sa kanila doon. Sabay tawa. Bago nila narinig ang muling pagbukas ng pintuan at pagsara nito ulit. Sa pagkakataon na ito ay tila ba sinuwerte si Fred sa kadahilan ng bitin ng pagkakatali sa sako niya. Nabuksan niya ito kaagad. Samantalang pagkalabas niya at sinubukang buksan naman ang sa kanyang kapatid at kaibigan ay sobrang higpit ng pagkakatali sa mga ito. Nasilip pa niya ang matandang nagbabaklas ng balat at dahon ng saging nun. Sinubukan niya pang tanggalin ang buhol ng tali ng mga kaibigan, pero nang makita niyang pabalik na ang matanda, sinabihan niya ang mga ito na babalik siya. Dito ay naghanap siya ng pwedeng labasan maliban sa may pintuan kung saan sila pinasok. Nakakita siya ng maliit na labasan na magdadala sa kanya sa silungan ng bahay nun. Gumapang siya doon. Lumabas sa may silong. Pagkalabas niya ay dali-dali na siyang tumakbo papunta sa may likod ng bahay. Gustuin man niyang sa kalsada dadaan dahil mas malapit yon. Alam niyang makikita siya dahil doon banda ang matanda. At saka hindi niya nga alam ang lugar. Kaya hindi din siya sigurado kung ano o sino ang makakasalamuhan niya. Takbo lamang ito ng takbo hanggang sa doon na nga siya napadpad sa may kabukiran kung saan siya nakita ng aking ama.
Nakakasigurado ka bang dito yung barangay na yun, Fred? Hindi man sigurado si Fred pero base naman sa hindi niya paglayo masyado ay nakasigurado naman siyang oo. Doon ay nagkatinginan at nagtanungan sila nanay at tatay. Paanong nagkaroon ng ganun sa lugar nila? Napakaliit lamang ng barangay. Lahat magkakakilala, mababait. Lahat nakakasalamuha nila at wala silang posibleng maisip na may kamag-anak o may mga dugong ganito. Kaya naman sabi nila dito kay Fred, sasamaan nila ito. Kung meron mang matandaan si Fred ay mas maiging ituro na niya kaagad ito noon. Nagpunta pa sila tatay at nanay sa punong barangay. At kasama ang 2 tanod ay kasama din ang punong barangay sa paghahanap noon. Bali si tatay, nanay, ang kapitan at ang 2 tanod ang naglalakad. Medyo padilim na rin noon. Hindi na rin nila pinagpabukas pagawa ng nag-aalala din sila sa mga nawawalang bata. Bukod sa hinahanap na mga ito ng magulang nila, baka mamaya kung ano na ang nangyari sa 2. Alam mo Sir Seth, nung nakita umano ni Freddy ang bahay ni Aling Ria, napakapit umano ito kay tatay. Pagkatapos ay tinuro ng nanginginig ang bahay ng alinon. Sigurado ka? Sigurado ka, Fred? Dito? Siyempre, nagtataka si tatay kasi mabait yung matanda eh. Pero yung bata, siguradong sigurado umano lalo na't natatandaan niya yung kalsada, yung sagingan at yung likuran ng bahay kung saan siya tumakbo noon. Hindi naman din nagtaka si tatay sa pagkakakwento ng bata dahil, oo nga naman, kapag kasi binagtas mo yung likurang bahay ni Aling Ria, ay makikita mo yung bukid na sinasakahan nila tatay. Aling Ria, magandang gabi po. Walang sumagot. Lumapit ang kapitan sa may mismong lote ni Aling Ria at maya-maya bumukas ng pintuan ng bahay. Nakangiting lumabas si Aling Ria. Nagtanong ito kung anong maipaglilingkod niya. Hindi umano alam ni tatay kung ano ang sasabihin. Sa kadahilan ng parabang nahihiya sila kung sakali mang komprontahin nila ang Ale. Pero sumaglit ang kapitan at nagsalita ng, "Pwede mo makamano, Aling Ria. Papasok na rin kasi may tatanong lang." Hindi natanggal ang ngiti sa mukha pero hindi rin umaalis ang titig ng matanda kay Fred. Tumango lamang ang matanda at nagsabing pumasok na. Pagkapasok sa lote, ramdam na ramdam ni tatay yung sobrang pagkapit ng mga kamay ni Fred sa damit niya, na parabang takot na takot pumasok ito. Aling Ria, magtatanong lang sana kami. Baka may nagawing mga bata dito sa inyo. May nahanap kami mga bata eh. Dito ay medyo sumeryoso yung mukha ng Aling Ria. Mas kinutuban si tatay ng tumalimang titig nito kay Fred. Alam mo yung ramdam mo talaga yung alinsangan ng titig niya. Pati si tatay, hindi mapakali nun. Nung nagtanong ulit ng kapitan ng, "Kung wala naman Aling Ria, okay lang pero kung pwede, iikot lang kami sa lote niya tapos didiretso na kami sa may likod. Maghahanap pa kami." Dito na sumagot ng pautal si Aling Ria ng, "Pasok kayo. Tamang-tama. Nakapagluto ako ng hapunan. Kung pwede sana, kumain muna kayo at mukhang mahaba-haba ang gabi nyo. Marami-rami akong niluto. Siguro naisip ko na rin na may bisita ako ngayong gabi. Halina kayo." Pumasok naman sila. Nahuli sila Fred. Binulungan pa ito ni tatay na ito na umano ang pagkakataon ni Fred para makasigurado kung si Aling Ria nga ba ang sinasabi niyang posibleng kumuha sa kanila.
Pagkapasok, napaturo kaagad si Fred sa may silong. Sa parting silong na yon, doon umano siya sumuksok para makalabas nun. Dagli-dagli namang binawi ni tatay ang mga kamay ni Fred para hindi mapansin ni Aling Rhea. Sinabi ni tatay na huwag munang tumingin sa kung saan-saan nun. Pinaupo sila sa may lamesa. Pagkatapos ay dumiretso si Aling Rhea sa may kusina. Turo ng turo si Fred na sa kusina mismo umano na yon. Doon siya nakatakas. Pero imbis na itago, nagtaka si tatay nang tinawag siya mismo ni Aling Rhea ng, "Ronnie, punta ka muna dito at tulungan mo akong magbuhat ng malaking mangkok." Tumayo naman si tatay at pagkatapos ay inikot ang tingin sa buong paligid. Meron siyang nakitang sako sa kusina. Pero iisa lamang yon. Walang laman. Pero meron itong bakas ng dugo. Natural lamang sa kanila na meron noong paminsan-minsan dahil may mga pagkakataon na sinasako muna nila yung kung anumang hayop ang kakatayin. Tapos ay hinahataw sa ulo para mas madaling mapatay. "Mukhang nagkatay ka ng mag-isa, Aling Rhea. Wala kang katulong?" tanong ni tatay. Tumango naman ang matanda. Wala naman umano siyang katuwang. Sayang nga daw umano ang dugo nung kinatay niya gawa ng malakas daw kasi. Pumapalag. Kaya hindi na niya nasahod lahat. Sinabawan o pinaasima na sampalok na merong langka ang ulam nun. Napakabango umano, sabi ni tatay. Paboritong-paborito yun sa probinsya. Naupo sila sa may lamesa. Kumain. Masarap. Sabaw pa lamang umano ay hindi na napigilan ni tatay na maparami ng kanin nun. 2 tao lamang ang tanging hindi kumain. Si Fred at si nanay. Hindi umano maintindihan ni nanay kung bakit parang hindi niya nagustuhan ang lutong yon. May kakaibang lansa itong hindi masalo ng sikmura niya. Ultimong yung sabaw para kay nanay ay nanlilimahid. Samantalang si Fred naman ay takot na takot kumalaw. Tila yata nakalimutan na ni tatay yung paghihinala kay Aling Rhea nun. Kumain sila ng kumain. Ang hindi nila alam, habang itong si Aling Rhea ay titig na nakikipag-usap kanila tatay at sa kapitan, si Fred ay tumitingin-tingin sa paligid nun. Hindi ito mapakali na palingon-lingon. Hanggang sa, ewan niya ba kung saan nakuha ng bata ang tapang niya pero kinuha niya umano ang flashlight na hawak ni nanay dahil may naaaninag siya doon sa may sulok ng silong na yon. Doon niya tinutok ang ilawan at doon nila nakita ang damit ng kanyang kaibigan. Punong-puno ito ng dugo. Nang makita ito direkta nila tatay ay bigla silang napatigil sa pagkain. Siya naman ding tayo ni Aling Rhea. At noong una ay tila ba wala itong kaalam-alam. "Sigurado ka, Fred? Yan yung damit ng kaibigan mo?" tanong ng kapitan. Tango ng tango ang bata nun. "Aling Rhea, nasaan ang may-ari ng damit na yan?" tanong nila sa matanda. Napakalutong umanong nagmura si Aling Rhea nun. Mura ng mura na gumagalaw ang mukha nito na nanginginig. Tanging mura lamang ito at nawala ang pagiging maamo sa mukha niya. "Aling Rhea, huminahon po kayo. Saan mo ba nakita yung damit at nasaan ang may-ari? Tatanong lang naman kami." Galit na galit si Aling Rhea na sinasabing wala daw silang utang na loob. Pinakain sila. Binibigyan pa sila ng pagkain tuwing umiikot ito sa umaga pero
Parang ang sama-sama ng tingin sa kanya. Sa isang iglap ay bumaliktad ang talukap ng mga mata ng matanda. Bagamat kakaiba na ang nararamdaman nila tatay patungkol kay Aling Ria, ay nagawa pa rin nila itong tanungin ulit. Sa huling pagkakataon, kung nasaan ang katawan ng may-ari ng damit na yon. Nanginginig ang mga kamay ng matanda habang inaangat ito. Sabay turo sa mangkok na merong karne na niluto sa may sampalok at may sahog na langka. Ayan! Ayan! Nandyan! Kinain na natin! Isang malutong na murang sigaw ng kapitan nun. Binunot nito ang baril at itinutok kay Aling Ria. Pagkaputok ay nakailag ang matanda at gumapang ng walang kahirap-hirap doon sa butas sa silong. Hinabol nila ito. Naubos na ng kapitan ang bala ng baril pero napakaliksi ng matanda. Tumakbo si Aling Ria sa may likurang bahagi nun. Galit na galit si tatay nun na diring-diri dahil sa kababuyan ng matanda. Itong sinanay ay yakap-yakap ang takot na si Fred habang tinitingnan niya yung mga buto at karne na kinain ng asawa niya at ng mga kasama nila. Paanong hindi nila nakita yon? Kung totoo man ang sinabi ni Aling Ria. Paanong hindi nila napansin na tao yon kung totoo man? Naging magulo ang gabing yon. May mga nakihabol at nagkaroon ng magdamagang paghahanap sa matanda. Sabi pa ni nanay, halos 2 o 3 araw na walang tulog si tatay dahil mabaliw-baliw ito sa nangyari. Sa nalaman niya patungkol sa kinain niya. Wala itong gana at sukang-suka. Hanap ng hanap ito kay Aling Ria. Makalipas ang 1 araw, matapos ng pangyayaring yon, yung niluto ni Aling Ria doon ay biglang lumitaw ang totoong itsura nito. Parte ito ng pisngi ng isang bata at yung buto at karne nito sa bandang siko. Nagkaroon ng imbestigasyon at tila ba pinaghandaan ni Aling Ria ang gabing yon. Dahil siguro alam niyang may maghahanap sa mga bata. Lalo na at nakatakas si Fred. Wala na ang kagamitan ng matanda sa bahay nito. Ang karne na nasa kaldero at mangkok ay binigay sa otoridad. Si tatay, kasama pa ng ibang mga nakakain ay pinagamot. Hindi lamang sa medikal kundi pati na rin sa manggagamot o albularyo. Maaring nasa bulag sila tatay at ang tingin nila sa karne ng bata ay karne talaga ng hayop nun. Ang sa bulag kasi ay nawawala ng bisa din ilang oras matapos itong may dasal. Naging okay naman si tatay. Si Fred ay nauwi din sa kanila at nawalan na sila ng balita noon. Pero ang huling pagkakaalam nila, bukod dun sa kaibigan ni Fred na may-ari ng damit na duguan at posibleng may-ari ng katawang nakain nila tatay, ay hindi na rin nakita ang kapatid ni Fred noon. Kaawa-awa ang nangyari kay Fred sa totoo lang. Alam mo sir, magmula noon, puro gulay at isda na lamang ang kinakain ni tatay. At kung minsan pa, yung isda ay galing sa sarili niyang huli. Pumanaw si tatay noong 2010 pero alam mo Sir Seth, kapag nagkikwento siya o kahit maalala ko lamang ang karanasan na yun ni tatay, hindi ko magawang itanong yung nasa isip ko. Parang hindi ako nagkakaroon ng pagkakataon na itanong sana sa kanya kung ano bang lasa ng karning yon.